Pero mariing itinanggi ang paratang nanandaya siya o may inutusan siyang mandaya para sa kanya. Senate Electoral Tribunal magpupulong sa lalong madaling panahon para talakayin ang electoral protest ni Attorney Coco Pimentel. Dating First Gentleman Mike Arroyo na confined sa isang ospital sa Hong Kong para ipasuri ang kanyang kondisyon sa puso. 8 pulis sangkot umano sa pagpapahirap sa mga police trainee na nakunan pa ng video ni-relieve sa pwesto. Dahil sa matinding baha sa China, lupa sa ilalim ng highway, gumuho. Kilalanin ng high-speed celebrities batay sa listahan ng Forbes magazine. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Juan Miguel Zubiri nagbitiw na bilang senador sa gitna ng mainit na issue ng umano'y dayaan noong 2007 elections. Pero mariin niyang pinabulaanan ng paratang na nandaya siya o may inutusan siya na mandaya para sa kanya. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay nais kong pagtibayin na hindi ako nandaya at wala akong kinausap upang mandaya para sa akin sa halalan. Lahat ng akusasyon laban sa akin ay pawang walang katotohanan. Sa harap hindi lang ng kanyang mga kabaro, kundi pati na ng kanyang asawa, mga magulang, kapatid at kaibigan, maringi tinanggi ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga aligasyong siya raw ang nakinabang sa di umano'y dayaan noong 2007 elections. Pero sa pagsulpot daw ng aniyay highly suspected personalities na nagsasabing nasaksihan daw nila ang di umano'y pandarayan noong 2007, mistulang trial by publicity na raw ang nangyari. Armed merely with their vocal cords and without any supporting documents to prove their allegations, these alleged witnesses are now shouting out loud, as if with full orchestration, that my election was marred with irregularities. My rival took advantage of this political situation. He and his supporters are now asking for my resignation as a duly elected senator of the Republic, despite the pendency of his election protest at the Senate Electoral Tribunal. Dahil dito, nahihirapan na raw ang kanyang pamilya. I could feel how my wife has had sleepless nights. My father and my mother, especially my mother who has undergone 2 major brain operations, who is suffering constantly physically and emotionally, together with my siblings who have been hurt and affected by such unfounded and baseless accusations. Ang hapdi at pait ng kanilang dinaranas dahilan lang sa mga walang basehang paratang laban sa aking pagkatao at bilang isang halal na senador. Ito raw ang pangunahing dahilan kaya nagdesisyon na siyang iwan ang Senado. Without admitting any fault and with my vehement denial of alleged electoral fraud hurled against me, I am submitting my resignation as a duly elected senator of the Republic of the Philippines in the election for which I am falsely accused without mercy and compassion. Pero giit ni Zubiri, ang pagbibitiw niya ay hindi raw para makaiwas sa desisyon ng Senate Electoral Tribunal tungkol sa umano'y dayaan noong 2007 elections. Desisyong maugong nalalabas na raw ngayong Setyembre. I have directed my lawyers to make proper and immediate representation before the Senate Electoral Tribunal and convey my actuations today with the end in view of expediting the proceedings with a prayer that the tribunal come up with a decision at the soonest possible time. At sa kanyang paglisan sa Senado, ay dinetalye ni Zubiri ang anyay mga naging tagumpay niya bilang mambabatas. Pinakabatang Senate Majority Floor Leader sa edad na 39. Naging kampiyon daw siya sa pangangalaga sa kalikasan, sa edukasyon, gayon din sa kalusugan. Ipinunto rin niyang maging ang mga masinop niyang pagdalo sa mga sesyon at pagdinig. This representation had participated and contributed in the best way I could and labored diligently and persistently in the legislative mill, resulting to my perfect attendance in Congress since 1998.
Binalikan din niya ang kanyang performance bilang kinatuwa ng Bukidnon mula 1998 hanggang 2007. Sa panahong ito, nakilala siya bilang isa sa Spice Boys, mga first-term congressmen noon na hiningi ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa huli, ayon kay Zubiri, ipinagmamalaki raw niya ang serbisyong kanyang naibigay para sa taong bayan. Isang paglilingkod na aking may pagmamalaki na walang bahid dungis. Hindi ako umabuso o nagpayaman sa aking katungkulan. Hindi ako nagkaroon ng maraming bodyguard or backup o gumamit man ng anumang wangwang kahit nung ako'y kongresista pa. Sa madaling salita, Mr. President, hindi pa man sinabi ni Pangulong Aquino ang sikat na salitang walang wangwang, iyan ay bahagi na ng aking panuntunan. Ang misis niyang si Audrey, todo suporta sa kanya. I am very proud of my husband dahil sa kanyang ginawa, pinatunayan niya na siya ay isang tunay na lalaki, isang lalaking hindi natatakot gawin kung ano ang tama kahit gaano kahirap ito. We're going to make baby number 3. How are you on vacation right away? Siguro we will stay first for a little while. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Tinanggap na ng Senado ang pagbibitiw ni Juan Miguel Zubiri bilang miyembro ng mataas na kapulungan. Ang Malacanang naman nirerespeto ang desisyon ni Zubiri. Narito ang report ni Chino Gaston. Sa pagtatapos ng kanyang privilege speech, mga yakap at papuri ang sinalubong kay Senador Juan Miguel Zubiri ng kanyang mga kabaro. Mismong si Senate President Juan Ponce Enrile nagbigay pa ng mensahe kay Zubiri kasunod ng kanyang talumpati. But I'm sad today that the Senate will lose one of the most articulate, one of the most promising, one of the most gifted young member of the Senate. What you showed us in this chamber today, what you showed the Filipino people will be remembered, and your detractors will be chastised, and that you shall come back here again to be with the members of the Senate. Today we are witnessing the happening of a historical event, for this is the first time within the reach of my memory of my 87 years in this planet. Ang ilan sa mga senador nagulat daw sa anunsyong pagbibitiw sa pwesto ni Zubiri. Hindi ko alam at all. Nasurpresa ako at nakalulungkot dahil napakasipag ni Migs at eco-warrior. Kasama kong pag-defend sa aking mga environmental laws. Kwento naman ni Senador Edgardo Angara, isa raw siya sa mga unang sinabihan ni Zubiri ng kanyang balak. Ako siguro ang kauna-unahang inunsultan niya. Yung decision yan ay personal. Kahit na sabihin ko sa'yo huwag kang mag-resign, ang decision kailangan sa'yo pa rin. So ang sabi ko sa kanya, konsultahin mo lang ang pamilya mo. Sa isinagawang caucus pagkatapos ng Senado, tinanggap ng mataas na kapulungan ang resignation ng kanilang kabaro. Hindi raw sila maglalabas ng resolusyon para pagtibayin pa ang pagbibitiw ni Zubiri. In essence, resign na yun. Nag-resign siya sa taong bayan ang address ng kanyang resignation. Ang palasyo naman, nirerespeto raw ang desisyon ni Zubiri at naniniwalang magbibigay daan nito sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Kasabay nito, nanawagan ng Administrasyong Aquino sa kanya na makipagtulungan para maibalik daw ang dangal sa electoral process ng ating bansa. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Sa pagbibitiw ni Juan Miguel Zubiri na bakante ang isang pwesto sa Senado, ang Senate Electoral Tribunal magpupulong sa lalong madaling panahon para talakayin ng electoral protest na inihain ng may pinakatunggaling ni Zubiri na si Attorney Coco Pimentel. Darito ang report ni Joseph Moro. I am submitting my resignation as a duly elected senator of the Republic of the Philippines in the election for which I am falsely accused without mercy and compassion. In relation to this Ang posisyong iiwanan kasunod ng